nakakasuka eh. Yung pinapakita nila, yung video na sinasabi mo nung tumatakbo sila sa Pasig, tapos nagpa-video pa sila, pinapakita nila yung bahay nila, yung mga kotse nila, nakakasuka eh. Kamusta naman po kayo ngayon? Kamusta po kayo, Ma'am Sara? Okay ako. Pero syempre, emotionally, hindi masyado. Syempre, I'm being separated from my family, my kids lalo. So, yun. So, naiiyak po ba kayo dito sa sitwasyon nyo? How do you feel? From the beginning, parang it has been a roller coaster talaga sa nangyayari sa amin. My kids are affected. Ako, I'm trying to be strong for them kasi mahirap na ipakita sa mga anak na minsan nanghihina ka na. So, gusto mong umiyak pero hindi mo magawa para hindi nila nakikita yung emotions mo. And nung napapakita o nararamdaman naman nila, kahit sila sobrang affected na sa nangyayari sa amin ngayon. Oo, parang nahiwalay po kayo. Yung separation. It's since they were born, never akong humuwalay sa mga anak ko. Hands-on ako na nanay kahit may negosyo kami. Bakit po kayo subuko sa NBI? Hindi naman more of suko. It's parang safekeeping na rin. Kasi ang hirap na, hindi naman ako tumakas, no? Malinaw yun. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. Bakit po kayo nag-voluntary custody dito sa NBI? Nag-voluntary custody ako sa NBI. I spoke with my lawyers. Ever since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso, I spoke to my lawyers, anong possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to na kinakasuhan ako. Ito po, di ba, warrant of arrest. So, ini-expect nyo ba? Handa ba kayong makulong? Nobody is prepared. Actually, for the past whole week, wala na akong ginawa kundi umiyak. Kasi syempre, naisip ko yung mga anak ko. Number one, yung mga bata, as well as yung asawa ko na nakadetain ngayon. So, palagi ko, ang hirap na mangyari sa isang tao, sa isang ina, no one is prepared na makulong. Lalo na knowing na nadamay lang ako dito. Although they call me the flood control queen, pero nadamay lang ako dito sa case na to. Ito lang masabi ko siguro. Sa presinto at sa korte na siya magpaliwanag. Dami niya sinasabi na kesyo, nadamay lang siya. Siguro, ngayon na may kaso na siya at malapit na rin lumabas yung arrest warrant niya, sinabi mismo ng Pangulo natin yun, sa korte na lang at sa presinto na lang siya magpaliwanag. Ang hindi ko lang maintindihan, naaawa siya sa pamilya niya, naaawa siya kung kani-kanino. Dapat maawa din siya sa mga taong biniktima niya. Yung mga taong binabaha sa Bulacan, yung mga taong binabaha dun sa Davao Occidental, na kailangan ng eskwelahan doon sa ng mga bahay doon ng flood control. Pero wala silang ginawa. Ghost project completely, 2022 pa yun. Siguro maawa din siya sa mga taong yun. Saan niya kinuha yung mga pinambili niya ng Rolls Royce? Dahil trip lang niya, dahil maganda payong. Tapos ngayon sasabihin niya wala siyang nadamay lang siya, wala siyang kinalaman. Na-hurt ako kasi syempre I bought those cars hindi na pumunta ako, bumili ako, I paid cash. No. May utang pa nga akong naiiwan dun sa agent na binilang ko ng mga coaching yun. Hulugan po ba yung iba? No, I've never bought a car by, they can even check. Wala akong coaching binili na cash. Lahat ng kotse ko, hinuhulugan ko. Kasi wala naman akong ganong klaseng pera. Lahat po? Lahat po. Hulug-hulugan lahat ng mga sasakyan namin. They can check. I have line with the car, with the bank. May car loans ako. Yung house ko nakasanla yun sa bangko. Hindi ko kayang ibili ng cash.
I don't have yung iniisip ng tao na ganong klaseng pera. This can be verified naman sa bank na meron kaming loans, car loan, equipment loan, and my house is on mortgage para mapacify ko yung mga projects na ginagawa ko. I thought it would be like in normal, pag binili mo sa mga kasa, pag binili mo sa kasa, okay na yung papers nun. And then ang lalabas nun yung LTO, yung issuance ng ORCR niya. So yun lang yung assumption ko. Never ko akalain sa buong buhay ko na mangyayari na mali pala yung mga hawak kong mga documents. Kasi I bought the imported cars from an agent. So ngayon, I will be filing cases against the agent as well as yung importer. Kasi yung ibang kotse doon na auction, hindi ko pa bayad. And I still have the checks. Okay. So I still have the checks na nakapangalan dun sa agent. Alam mo, lahat ng nahuhuli sa corruption, ganun din naman ginagawa. Kung maaalala nyo, sila Napoles nung time na yun, ganun din. So masasabi ko lang, doon ka magpaliwanag sa korte. Pero matibay ang ebidensya namin, laban sa kanya, laban sa kanyang lahat. Napakatibay. At umpisa pa lang to, sabi nga ng Pangulo, umpisa pa lang to. Marami pang makakasuhan, marami pang makukulong. Pero kung ako, tatanungin nyo personally, sa nakita kong ebidensya, they are one of the most guilty in this whole corruption scandal. At nakita naman natin yan. So, pero decision yan at yan ay magiging assessment ng mga prosecutors natin. Davao Occidental, walang proyekto doon. Yung nagtatrabaho doon, hinahabol lang nila. Pero 2022, bayad na sila. Bayad na sila ng 2022. Pero walang proyekto doon. Yung mga tao mismo nagsabi, kaya nga napamura ako doon sa galit ko eh. Kasi walang proyekto doon, pero kailangan ng mga tao doon yung flood control. Doon sila maawa sa mga tao yun. Dahil ninakaw nila yung pera yun. Sila at kung sino-sino pa ang nagnakaw ng pera yun. Pero sabi nga ng Pangulo, mahahanap natin lahat yan. Lahat ng involved sa lahat itong mga proyektong to, mananagot. Kahit sino pa sila. St. Timothy yung sa Davao Occidental eh. Sa Bulacan, St. Timothy din eh. Ano pinagsasabi niya hindi nila kumpanya? St. Timothy, siya mismo umamin, kumpanya niya yun eh. Di ba, inamin niya yun sa Blue Ribbon eh. Yan ang mga kumpanya namin. Yung ilang yan, St. Timothy, St. Gerard, Elite, Alpha Omega, etc. Of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Iniisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Ayoko sana. Kasi as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak namin, tapos biglang ihihibalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Na mahiwalay sa mga anak. Sabi ng Pangulo, throw everything at them para managot sila and mabawi natin ang pera. And yun ang ginagawa natin. Kaya yun ang ginagawa ng BIR, yun ang ginagawa ng Customs, yun ang ginagawa ng PCC. Nakita nyo, renade na rin yung isang bahay ni Zaldico, ng PCC at ng NBI. So lahat ng pwedeng gawin ng gobyerno, gagawin natin para managot silang lahat at para mabawi natin ang pera ng kababayan natin.